Good day everyone, my name is Harold Kent Arceduripa of BSIT 3J, major in Welding Fabrication Technology. Now, I'm gonna show you how to assemble TIG torch in GTAW. As my final requirement in the subject of quality control and assurance. That's all, thank you. Ngayon makikita nyo kung paano mag-assemble ng TIG torch. Ang una kong kinabit ay flow meter gauge. Diyan nyo makikita ang flow ng argon na papunta sa inyong TIG torch at kung may laman pa ba ang argon tank nyo, dyan nyo siya makikita. Pinipilit ko lang siya ng kamay kasi demonstration video to. Kailangan rin i-bubble test yan, hindi ko lang napakita sa video. At ito ang picture ng flow meter gauge, makikita nyo. Yan siya. Ang sunod ko naman ikakabit ay ang power supply o power source niya. Yan. Yung kulay pula na yan. Pag duduktungin mo lang yan, papunta sa outlet. Pagkatapos naman na yan, yung ground niya. Ground clamp niya yan. Ilalagay mo lang yan kung saan ka maghihinang para may ground yan. Iipit mo lang siya. Ito yung picture niya sa close-up picture yan. Ng power source tapos ground clamp. Ayan naman yung picture ng ground clamp niya. Sunod naman yung, ayan, yung TIG torch saka yung hose niya. Hose tsaka power supply ng kuryente, pati yung dadaluyan ng argon. Ayan, makita. Ito yung picture niyan sa close-up. Ayan. Ganyan yung itsura niyan ng TIG torch saka yung mga hose. Sunod naman, ayan, ikakabit na natin yung gasket niya. Ayan, white gasket. Sunod naman yung ayan, collet body tsaka ceramic cap. Ayan. Collet body tsaka ceramic cap yan. Ayan muna ikakabit natin. Yan. Hand tighten lang din yan kasi di pwede mapersa yan. Copper lang yun eh. Tapos yan. Collet tube. Tapos tungsten. Tapos yan. Pag na ano mo na kung gaano kahaba yan. Long back cap naman. Ayan yung long back cap. Yan. Yan. Pag okay na may secure na siya. Alam mo secure. Ayos na yan. Yan. Okay. Close up video yan. Yan, insulator, cap, gasket, ang una natin ilalagay yan. Yan, kabilaan. Yan. Yan yung picture niya sa malapitan. Yan yun. Tapos, sunod naman natin, yan. Yung collet body. Yan. Yan yung collet body. Yan yung nagsisecure ng ceramic cap, tsaka collet tube. Ito yung picture niya. Yan. Yan yung itsura niya. Tapos sunod naman ang ceramic cap. Yung ceramic cap naman, yan yung nagsishield ng shielding gas natin papunta sa hinang. Ito naman yung picture ng ceramic cap. Yan. May iba't iba siyang sukat. Depende kung capping, fill pass, o routing. Depende siya sa kung ano hihinangan nyo. Ang sunod naman, ayan, yung collet tube. Ayan yung picture niya. Ayan yung nag-hold ng tungsten natin. Siya yung pinaka umiipit. Ang sunod naman natin ikakabit yan. Yung tungsten niya. Yan yung tungsten. Malit lang siya na bakal. Pero napakatibay na yan. At ito yung picture ng tungsten. Ayan. May iba't ibang kulay yung tungsten. Depende kung saan mo siya gagamitin. Sa stainless ba or sa mild steel. Sa kung anong bakal yun. Depende sa kung anong bakal. Sunod naman natin. Ayan. Yung long back cap. Ayan yun. Hand tighten lang din yan kasi di pwede mapersa. Ito yung picture ng long back cap. May tatlong klase. Yung pinakamahaba, long back cap. Yung pangalawa, mid back cap. Tapos yung sunod naman yung short back cap. Depende sa haba ng tungsten nyo kung alin yung gagamitin. Ito dagdag kaalaman lang. Yung TIG torch, yung GTAW welding, pag ayun yung ginamit panghinang, isa siya sa pinakamaganda, malinis, konti lang yung defects. Yun, madalang yung defects, lalo na pag mahusay na yung gumagamit. Ito yung picture niya pag ginamit mo kung gaano kalinis, tsaka kaganda.